Sa'yo. Baka naranasan yung iba. Baka naman may tulong ka. Karanasan mo. Kung kailan mo naramdaman ang lakas ng Diyos na nagbibigay sa mula sa iyo sa isang mahirap na Kaya, nakakit ko ng mawala. kung nagparayas ka, kung nakauti ka, kumakamit ka, sinasama mo na yun. Kahit nag-iisa ka, minsan nakakaranas ka na bakit ganito naman ang nangyayari sa akin. Parang nag-meeting sila yung nasa sitwasyon ka na yan, pero kailangan mo positive na isipin para hindi ka naka-stuck sa sitwasyon na feeling mo na worse, na walang ano. Pero isipin mo, bakit kung nag-isip mo tuloy, siguro na po, siguro ay mababuti sa akin, siguro kasi tayo, siguro ay mag-aayos ko sa kanya, siguro may aayos ko sa salitang tension na approach nila, pero involved, ganun. Kasi pagka-action mo sa sarili mo, siyempre, hindi mo tayo perfect. padala ulit Isip mo lang sa sarili na kung anong sitwasyon na rin natin sa kasi marami kang umuwi ako. Yung tatay mo namatay, yung naman ang pinapansin sa buhay natin. Bigat kayo mo. Naging positive sa Panginoon. Maranasan mo na yung positivity na bibigay sa mga. Hindi yung kilala ang sitwasyon. Bakit ikaw ba? Worse na nandiyan para mo. Bagyo naman, very cold. Ay, nag-test naman kami. Diba nung nasa worst ang movie ka, diba? Kung nakawala ka, diba? Lalabot ko kaya tayo. Parang nag-iwag yung mga Oo, kasama pa siguro ako. Pero yun lang alam nilipas kung tayo mga bilang sa akin siya pa. Tinex ka pa. Walang ano lang, pera. Ano ba? Bakit nagpapasa na naman kami? Ano ba yung pero pagkatapos na yun, naranasan ko na yun, noon kayo nangyari. Ay, kaya pala nangyari ko sa exactly. Maraming na natin. Wala pa kayo na naman yun. Or yung book ka na naman. Basta binigyan ko na yung sumunod. Sinagyari na kayo. Naranasan na kayo. Eh, dalawa pa. Yung sa elementary at kinder na sumasakin sa amin. Oo, ano ba talagang tumagalit pa? Pressure dito po siya. Hindi na tutulong dahil may mga pamangkin ka naka-aral dyan. O, ikaw. Tayo ha. Tapos na yung nangyayari sa akin. Walang wala din ako ngayon. Pero Bago ka lang ng sabay. pati allowance na lang, pinapag-allowance sa'yo. Hindi ko yung pinapag-allowance sa'yo. Bakit nag-check sa lang? Hindi naman sa Pinipilit ko rin yung binibigyan ko na parang alam mo yung ramdam mo naman yun. Ano lang yun? Luto.
kung wala kang magbabago. order, Isa doon, isa na ano talaga yung patulan mo. diba? Ikita mo rin eh. Hindi naman pwede na sa dalawa ama mo. Deliver ka. Mamili ka sa ama mo. Hindi sabi ni tatay. Mamili ka. Kung kanino ama ang gusto mo. O, diba? Kung ang anak natin, hindi na pwedeng mamili. Ay, pwedeng mamili. Yung, kumbaga sa natural na pagpapanganak yung anak natin, kung pwede lang. Diba, minsan pagkakasal bahay mo, pwede lang pag mamili ng gano'n, diba? Pero spiritually, pwede tayo mamili. Diba? So, number 3. Matili na tayo. Baka nakakyo ka. Paano natin ipapakita isang puso na nagtitiwala sa Diyos at nagtatagpuan ang kasiyahan sa pagtitiwala sa kanyang tulong. Ayan mo baka So, paano mo maipapakita ang isang puso na nagtitiwala sa Diyos? Ikaw, Paz. Kung ano ka lang sa puso mo ngayon, kung anong naintindihan mo, kung ano ang pagkakain mo, wala namang mali-mali sa sagot dito. Kasi conviction by the Holy Spirit. Sabi na, di ba? If you can open your mouth, hindi ka mag-ano, if you open your mouth, Holy Spirit is speaking. Totoo yun. Hanggat naging faithful ka, hindi makakapagsalita ang Holy Spirit. Kasi ito yung natin ginagamit sa Holy Spirit. Hindi ikaw mismo ang magsasalita, kundi ang Holy Spirit. Bibigyan ka niya ng kung ano sasabihin mo. may benepisyo ka. Na-train ko, train Kasi ko babalik yan eh. kung binalin ka ng Diyos, parang ang kamalay mo. Bigay ka na Naranasan ko rin yan, kaya nga narinig ko patay na kung kasi sa yung TV na pag-remote. Tawang-tawag na ko, naalala ko yun, napunta ako sa stage. magkakaroon ng coach lang yun. Ibibigay Ganun ng yun, pero pag binabang mo na yung baby mo, wala. Parang dala, kung saan naman sa dadalo sa bibigyan ka niya ng kay Lord. Nagbigay tayo dito. Kaya, Sabi nito, you should give what you have decided. Yung mga pastor ang hindi. mag-decide. Ako, hindi talaga ako masalita. Nasa Biblia. Sa akin nga noon, mahiyain ako. Kahit sa Biblia, kahit ka na po, kasi meron ako ang nabubuhay, ang sabi mo. Never yan. Pero dito lang din ako mag-seminar, ba? Hindi rin ako. Yes, alam ko sa Minerva. Nung nandito ako, hindi na ako salita. Nung matagal na ako dito, hindi yan sa Buti nga kayo, ganyan, ganyan. Yung isa nga dito sa Oo. Oo. Hindi yan sila sa ginawa. Pinakabalik lang. Oo, kasi ito ginahanap ko. Ako talaga, Kilabot naman kung ano yung, Practice ka din. kung ano yung, Sabi ba? kung ano, pinag-isip ko Klase na yun, kilabot naman ito. Sabi niya, oh ito, may trabaho ka. O paano natin matapos yung pagdating ng church natin? Babalik pa yan, meron pa yan. O di ba nakikita mo, di mga kailangan ko tayo. Pero ano ba yun? Sa bata-bata ko may mahal sa sasabi ko. Wala sa nakikita ba yung may Hindi, ang ano mo lang kasi, guys, kasi ito, paano natin ipapakilala ang isang puso? Asang puso na nagtitiwala sa Diyos? Siyempre ikaw, naranasan mo nagtiwala ka sa Diyos. Ano bang puso? Sa pagtitiwala sa Diyos, di ba? Kung saan mo kasing-kasing na nagtiwala sa Diyos, paano mo pa masya maipaliwanag? Na natagpuan mo ang kasiyahan mo nagtiwala sa tulong ng Panginoon Diyos. Sa sitwasyon na meron ka, di ba? Kung may puso Diyos ka, ang puso mo ay hindi mo puso mabuti. Ang kabuti mo sa kapwa, napakasensitive, napakasalbasyon kailangan. Bakit maawain ka? Kasi may Diyos ka. Ang walang Diyos, hindi yan nagbibigay. Hindi rin yan wala yan siya. Ang tawag yan. Ano siya yung silent person. Ganun, wala siyang pasensya. Wala siyang basta masasabi mo siya, wala siyang puso ko sabihin, napakasabang. Hindi talaga. Kumbaga, di ba may isang may tayo na minsan nakikita na yung tao na awa tayo. Diba? Kahit wala ka man yung financially,
magtitiwala ka sa Diyos na siya ang gumalaw sa tao. Hindi ikaw ang Sala gumalaw, kaya ako kundi ang Diyos. sabi ko, bahala siya mag-aral ko. Sabi ko, ano po kasi basura? Oo, totoo ka ba? Hindi ba niya alam yung katotohanan? Pero ako hindi na nakakasarito. Bahay, bahay. Bahay mo na lang ako. School, bahay, school, bahay, school, bahay. Ganyan naman ako. Nung nabuhan natin ako, Sabi sila na unti-unti ako. magbili ng pangtayas, nagbibigay ako pangtayas sa bahay. Tinitry mo nga ako. Pinakit nga ako sa stage namin. Na wala kang kamalay-malay. Sabi lang, ipukan mo lang yung pilis mo. Pinukot na bibig ko. Kasi salita ako na nanalangin lang. Kunyari nalangin ko na kahit ano. Sabi ko, wala nakakatawa na panalangin. Ang mga kasama ko pa, mga women's of God. Yung mga magaling. So, number 2 tayo sa paghahanap ng presente na panalangin at pagsamba. Sa awit, chapter 105, verse 4. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Laging hanapin ninyo ang kanyang lakas. So, sa pagsasalit sa buhay, maunawaan ang kahalagahan ng paghahanap ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Kilalanin na sa kanyang presensya na takbuhan natin ang binago at pinalakas na lakas at pag-asa. Sa mga tanong sa diskusyon. Paano ang paghahanap ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba ay nakakatulong sa atin na makakuha ng kanyang lakas. So, paano ang paghahanap ng presensya ng Diyos? Kasi ako gusto nila pumunta dito, tapos yan lang ibibigay. Hindi ako natanggap niya. Kailangan na meron kang quiet. At 1.5 lang. Kasi, sinisik mo, Oo, pwede na yan.